Ngayon si Roque, nasa ibang bansa ho, nagyayabang. Nagyayabang. O ano ang sabi ni Roque, mga kababayan? O eto daw ho. Ayan daw ho. Interpol red notice. Sabi niya, kahit ano pa, ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Matapang si Roque, mga kababayan. Kasi may pinangahawakan ho no? Kahit ano pang red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabinbin itong asylum na to dito sa Netherlands. Sabihin na ho natin na ang pinangahawakan ho ni Roque yung nakabinbin na asylum. Pagkatapos po niyan, pag napatunayan ng Pilipinas na walang gumigipit sa inyo, na pag napatunayan ng Pilipinas na ikaw ay tumakbo lang kasi hindi mo maipaliwanag yung kaperahan na nandiyan sa bank account mo. Pag napatunayan ng Pilipinas na link ka talaga sa Pogo, na may mga torture hub sa loob, na merong mga pang-i-scam na ginagawa, no, hindi lang po sa Pilipinas, buong baka nga hindi lang Southeast Asia, baka buong mundo. Dahil ang kailangan lang na mapatunayan ng Pilipinas, si Roque ay link sa Pogo. Which is meron na po 3 dokumento niya na nasa loob ng Pogo. Doon nga po nakita yung lalabas sila ng bansa ni De La Serna, no? Mas pinili niyang magturok ng gamot sa kanya si De La Serna kaysa sa misis niya. May diabetes daw si Roque kasi. Pangalawa, yung mga bank accounts nasa loob ng Pogo. Tapos doon din yata nakuha o nakita na joint account kayo ni De La Serna, na ang gumagawa lang magjowa, magtatay, magnanay, magpinsan, mag-ate, magkuya. Kayo, relasyon nyo? Sabi ng isang kongresista. Pangatlo, yung Chinese na nahuli doon sa bahay sa Benguet na pag-aari nila, mga kababayan. So yun pong link, yung pong link sa Pogo, ayos na, klaro na ho, mga kababayan. Para sabihin ng Pilipinas, si Roque, ayan, meron ng kaso sa amin. Si Roque kumbaga, wanted na sa Pilipinas. Kaya kailangan namin si Roque. Ganun. Pag natapos yung 1.5 taon na ipinagmamayabang mo, Roque, tapos ka na. Ngayon, siguro, medyo medyo makaka-okay ka. Pero pag natapos yung asylum mo at hindi ka kinatigan ng Netherlands, yari ka, tapos ka. Di po ba? Kasi ang pinagyayabang lang ni Roque yung time o oras na habang nakabinbin yung kanyang paghingi ng asylum, mga bossing. Pero hindi niya maipagyabang na talagang wala siyang kinalaman sa Pogo, na talagang yung kaperahan niya hindi galing sa Pogo. Hindi niya maipagyabang, hindi niya, pilit niyang pinapatay yung issue tungkol doon sa Pogo. No, mga kababayan? Pilit niyang pinapatay yun sa pamamagitan na ang sinasabi ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit wanted si Roque. Dahil po sa Pogo, mga kababayan. Ngayon, alisin ko ito. Ilagay ko naman ito. Isa pa, kaya mayabang at nagyayabang si Roque, mga bossing, dahil nga daw po, kagaya nung nasabi natin, DOJ, eto din, pag-amin ng DOJ, Roque di pwedeng arestuhin sa Netherlands. Ayan, di ba ho, mga kababayan? Roque hindi pwedeng arestuhin sa Netherlands. Dito medyo pa siya, medyo okay pa itsura ni Roque. Ngayon mga kababayan, ano po ang pagpapaliwanag dyan? Nilinaw ngayon ng Department of Justice na hindi maaaring arestuhin ng Interpol si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, na ngayon ay nananatili sa the Netherlands.
Magugunitang, o ito yung paliwanag, magugunitang si Roque ay tumakbo sa nasabing bansa. Makaraang siya ay issue ng warrant of arrest ng Angeles, Pampanga Regional Trial Court, Branch 118, kaugnay sa human trafficking dahil sa operasyon ng POGO o Scam Hub sa Porac, Pampanga. Ipinaliwanag ni DOJ Chief, no? Dahil may nakabinbin itong petisyon ng asylum. Yun nga yung pinagyayabang ni Roque. Yung asylum na hinihingi niya. Hanggang matapos yun, paano pagkatapos na yun? The end na din si Roque. No? Basahin ko. Sabi dito, bakit hindi pwede? Because dito sa Pilipinas, kapag nakakatanggap tayo ng impormasyon na may warrant of arrest, we just inform the concerned authorities, no, that there is a pending asylum application that you have to resolve with finality first before we can move forward. Kasi ganun din ang ating bayan, mga bossing, no? So parehas lang po, mga kababayan. Kailangan tapusin yung asylum, mga bossing. Yung asylum na ipinagmamalaki ni Roque, mukhang wala naman pong patutunguhan yun. Baka nga ngayon ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas nakikipag-usap, no, sa Netherlands. So eto po, tignan nyo po. May kaso si Roque sa Pilipinas. Eto po ang connection niyan. Binigyan po namin siya ng pagkakataon ipaliwanag yan, pero tumakas po siya. Tapos nagpunta dito sa inyong bansa para guyuin kayo, utuin kayo. Oh. Oo nga, ano? Kompleto, Ricardo. Baka magulat si Roque, biglang yung ini-expect niya na isa't kalahating taon na itatagal ng asylum niya. Magulat siya, biglang maging 6 months, maging 9 months na lang. O pagkatapos ng isang taon, labas na yung husga sa kanya. Hindi ka pwedeng maging asylum dito. Kailangan mong harapin yung mga kaso mo sa Pilipinas. Kasi gobyerno po, kompleto dokumento. At tayo po, bilang mamamayang Pilipino, kita naman po natin yung pagkakasunod-sunod, no, nung mga nangyari kay Roque. Simula po doon sa Pogo-Pogi, yan, Pogo at Pogi, no, hanggang sa ipinatawag sa Kongreso, magpaliwanag ka, bakit from 3 million, biglang 65 million ang kaperahan mo dyan. Pagkatapos po, wala na. Hindi na po nagpakita si Roque. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit hindi pwedeng arestuhin ng Interpol si Roque. Pero pagkatapos po, mga kababayan, ang 1.5 taon or baka mas maaga pa, uuwi pa din ho si Roque, mga bossing. Ang mga taga-Netherlands naman po, gobyerno ng Netherlands, di naman po uto-uto yan, di naman po bobo yung mga yan. Ano po? Tsaka hindi sila kukonsinte ng mga ganyang pugante. Di ba? Samantala, sinabi naman ni Justice Assistant Secretary Miko Calabano na kung patuloy na magtatago si Roque ay ilalagay muna ng hukuman sa archive ang warrant pero buhay pa rin ang kaso. Hindi mawawala. Mga bossing. Hindi mawawala. Saklap, magpapayat lang yan si Roque. Di na makikilala ng Interpol yan. Payat na nga ho ngayon Wala na stress na Di ho ba mga kababayan? Isa lang ang dito. Ang ipinagyayabang lang ho ni Roque, mga kababayan, yung panahon at oras, no? Na nakabinbin yung kanyang paghingi ng asylum sa the Netherlands. Pag tapos na po yun o time's up na, mga bossing, stress na naman po si Harry Roque. Dahil, dyan na po pwedeng arestuhin siya. Lalo na kapag ang naging sagot, yung asylum niya is deny. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po sa ating channel. Paalam po hanggang sa muli.